pang-visit sa templo para mabura yung kasalanan ng mga tao. Kasi buong taon ulit, mag-aari na naman sila ng mga sakripisyo, uusok na naman yun, kakapit uli yung kasalanan ng mga tao, yung dumi ng kasalanan ng tao sa paligid ng templo. Kaya yung pinaya, bakit sila nag-visit? Tingnan po ninyo, kasi po yung mismong dambana. Kasi yun yung pinakamalapit sa sakripisyo. Kailangan tingnan niyo, kakamayin ng pare. Hindi na po yun kung gano'ng kalansa dati. Talagang totoong dugo yung ginagamit, ipapahid doon sa dambana. At yun ang ipanglilinis para makanggal yung miasma doon sa loob ng templo. So yan po yung kanilang pamamaraan. Gamit nila literal na dugo. Yan. Pwede tubig natin, napalinis natin ay tubig. Pero kung mapapansin po ninyo, parang mayroong ganyan konting konsepto sa simbahan. Ngayon ang gamit na natin ay holy water. Diba? Yung holy water, hindi naman talaga yan pampaswerte. Mas malapit po ang kahulugan yan sa kapag minisikan ka yan, parang ang nililinis sa kasalanan mo. Bakit? Kasi diba yung tubig po ng bilyag, yan ang tunay na dahilan. Diba? Para tayo binubuhusan sa ating mga kasalanan. Ngayon, kapag ka-visit sa iyong banal na tubig, sinasariwa mo yung binyag, yung naging paglilinis sa iyo noong araw. Pero ang talagang paglilinis natin ng mga kasalanan ay kumpisala, no? So, dahil talaga tayo nagiging malinis, hindi na natin kailangan ng dugo na ibibigay sa atin. Gusto nyo ba? Bumalik natin dugo. Bibili tayo ng dugo sa palengke. At tama, kasunod po kasi ng chapter na ito, yung tungkol sa dugo. No? Magandang na natin ano ba talaga yung nakalagay para kapag sinita kayo sa pagkain nyo na binubuan, alam niyo kung ano ang sasagot sa mga kapatid ninyo, Iglesia ni Cristo. Kaya natapusin lang po natin. So at least makikita nyo na po dito para saan ba yung dugo sa kanila. No? Parang may clue na tayo, bakit ba sa matandang sipal, pinagpapawal yung dugo, bakit? Kasi ito'y parang sagradong bagay sa kanila. No? Makikita ninyo, pinanlilinis na templo. Kaya tingnan po natin yung 20 yan. Para saan naman po yung kambing na pakakawalan? So yung isa, ginamit sa templo, yung isa para sa Azazel. Pagkatapos magawa ni Aaron ang pag-ayos, sige po, baka meron po pwede magbasa hanggang 22. Para po. Ayan. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dakong kabanal-banalan sa toldang ipanan at dambanang tulugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita. Ang kanilang mga pagsalamsak at pagkukulang, sa gayon, masasali sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang gawin iyon sa ilang. Tataglayin ng hayop ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang, ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa toldang sipanan at doon huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan. Maliligo siya sa isang banal na dako at matapos maglinis ng sariling damit, ihahandog niya sa dambana ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Ang taong nagdala ng kambing sa ilang ay maliligo at lalabhan niya ang kanyang kasuotan. Saka pa lamang siya makakabalik sa arko. Ilalabas naman sa kampamento ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman, at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampamento. Maglalaban ng kasuotan at maliligo ang nagsulog nito bago siya makabalik sa kampamento. Kaya makikita po niya talagang napakalindala ng pagtingin nila sa karumihan sa kasalanan. Isipin ninyo, pagkatapos dalhin yung kambing sa Azazel, dahil nga doon napupunta yung dumi ng kasalanan nila, kailangan maglinis ng katawan yung pagkagalit doon. Kaya kaugnay nitong kanilang pag-usisikan sa akin, hindi naman talaga wala
wala namang kumakapit talaga ng iba. Yan. Balikan po natin yung gagawin doon po sa kambing. Makikita po ninyo, doon sa kambing na ito na iaalay, lilipat nga po doon natin kasalanan. Kung gagawin, papatong, di ba, tatapatan ng kamay sa ulo, at sasabihin na yung kasalanan, mapupunta na doon sa kambing. Yung mga kasalanan. Yun ang pamamaraan po nila, no? Yan yung ritual nila, no? Tapos, yan na yung dadalhin doon sa ilang, nandun na yung kasalanan ng mga tao. Doon na nalipat na doon. So, ganyan po yung pagtingin nila. So, dalawa, pero yan po ay magandang simbolismo para sa atin. Ano, nabanggit ko na po ito nakaraan, pero gawin lang po natin yung pag-ugnay, ano, baka may mga absent sa pagkakapaliwanag natin. Diba? Yan, una po, yung dun sa kambing o yung scapegoat. Para makikita po natin, yan po yung pag-aari na ng sakripisyo para umalis yung kasalanan. Sa ating pong pananampalataya, may tuturin natin ng scapegoat ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Diba? Dahil po sa kanyang katawan, na inialay sa pusano, natanggal ang kasalanan ng buong isang katauhan. Para naging posible din siya, dito para magkakakretas na sa isang pamililipat lahat. Pero dito, si Kristo, hindi na tayo nagsapat sa kanya mapupunta yung kasalanan, kundi siya na yung umako ng lahat. No, yun po yung parehong konsepto. Ito isang kambing lang, pero para sa buong Israel na, ganun din si Kristo. Isang sakripisyo para po sa ating lahat. Yan. Tapos, kung mapapansin po niyo, ano po yung nangyari? Ano po ba yung misteryo pinagninilaya natin kapag ka Sabado de Gloria? So, sa gabi, Easter Vigil. Pero yung mula umaga hanggang gabi, ano yung pinagninilaya natin yung misteryo? Bakit ang tawag natin ay Black Saturday? Karaniwan, ang iniisip po natin ang isabi natin ay patay ang Diyos sa araw na ito. So, pwede rin naman, may katotohanan naman dahil namatay talaga si Jesus. Diba? Pero, ano po yung misteryo? Pagka pinahayag niyo po yung ating pananampalataya, yung credo, alin po dun yung bahagi na tumutukoy sa Sabado de Gloria? Ayan, tama po. Ano po ba yung sinasabi natin sa credo? Diba? Pinako sa krus, namatay, hindi. Ano po yung kasunod? Yan po ang kaugnay noong Sabado de Gloria. Yan. Yun pong bahagi na yung pananampalataya. Mahalaga po yan sa pananampalataya natin kasi makita ninyo, di ba? Linggo-linggo, pinapaalala sa atin yan. Ano ba ibig sabihin niyang nanaog sa kinaroroonan mga yumako ng mga yumako? Kaya si Jesus, para din siyang scapegoat, ano siya yung nagtungo doon? Anong larawan niya pinapakita sa atin dito? Ano po ba yung kinaroroonan ng mga yumako? Yan, may makapagbibigay po ba ng salitang Hebreo? May isang katumbas po ng salitang Hebreo yan. Ito na para pag-usapan na natin, ano? Ayan, tama po. Malapit na po kayo, konti pa. Ayan, ano? Yan, Sheol, ano? Yan po yung salita. Kaya huwag po kayo magtataka sa wikang English, ano, di ba, nakakaroon po tayo ng English mas, ano? Ang sinasabi po ay he descended into hell, ano? Isa po kasi sa mga salin ng salitang Sheol ay hell, ano? Hindi po ito yung hell na infierno, no? Tinutukoy na hell dito ay Sheol. Iba po ito, no? Ano ba pagka sinabi po natin Sheol? So, dahil ito po ang kwento. Doon po si Adan at si Eva ay nagkasala, ano po ang nangyari sa kanila? Sila po ay pinalabas ng paraiso. So, hindi na sila nakapasok ulit sa paraiso matapos ang ilang panahon. Ngayon po, lahat ng mga pumapanaw saan napupunta? Ano ang pinaniniwalaan nila? So, sama-sama po ang lahat. So, sama-sama kaya nandoon si Abraham. Sipin niya si Abraham ay isang tapat na tao na sa Diyos. Pero makakapasok na sa langit. Bakit? Kasi sarado ang paraiso para sa lahat. Sino pa mga naging tapat? Palibawa na si Moises. Siya'y tinitingala natin tao. Sino yung makapapasok sa langit? Siya sarado. Si Noah na naging masunod sa Diyos sa kanyang mga sinabi. Sino pa ba ang mga napakarami? Yan si Elias, si Elisha. Lahat na po ng mga propeta kung sama-samahin natin, lahat na sila makakapasok sa langit. Hindi. Kasi
pare-pareho pinarusahan. Sarado ang kaharian ng Diyos para sa lahat. Kaya saan napupunta yung mga napapatay? Ang tawag po dun sa kinaroroonan ng mga yumao ay Sheol. Kaya sa bandang huli po ng Judaismo, sa kanilang pag-usap, sinasabi pong yung Sheol mayroong happy. Kaya maalala po niyo yung kwento ni Abraham at ni Lazaro. Sino yun? Yung Lazaro. Ayan, yung mayaman si Lazaro ang kwento. Di ba ang pagsasalarawan mo sa Sheol doon, meron daw po malaking bangin sa kanila nila, di ba? Si Abraham yung matapat, tapos si Lazaro na ay yung mayaman na walang pangalan, tawag po sa tradisyon ay Dibes dahil ibig sabihin mo na sa ilang Dibes sa wikang Latin ay mayaman. No? So si Dibes ay nandoon sa lugar sa Sheol ng mga itinumpa dahil sila hindi naging mabuti sa kanilang kapwa. Pero doon sa Sheol nagdaan, mabubuti at mga matasama. Ngayon, anong ginawa ni Jesus ng Sabado de Gloria? Kaya nga, dahil siya'y pumanaw, saan siya mapupunta? Sa Sheol. Ano? Siya'y nagpunta sa Sheol. Bagaman pwede siyang pumunta ng langit dahil siya'y anak ng Diyos. Pero nung ginawa niya sa Sheol, nagpunta siya dito. Ginawa niya, nakipagkamustahan. Hindi po. Pero marami na nakipag-usap siya sa mga nararamdaman yung mga. Pero anong ginawa niya? Kapagpunta niya sa Sheol, hinamo niya yung mga tapat sa Diyos na naroon. Ano? Ibig sabihin, kilala naman ng Diyos kung sino yung mga tapat. At kung mayroon nga talagang bangin sa pagitan ng mga mabubuting magsasama, lahat ng mga mabubuti na naroon sa Sheol, yun ang isinama ni Jesus. Binuksan niya ang pinto ng langit para sa ating lahat. Yan po ang dahilan kaya ngayon, hindi na tayo naniniwala na mayroong Sheol. Bakit? Alam ng Biblia. Kasi kung ikaw naman ay tapat sa Diyos, pag sumikat ka sa iyong buhay, saan ka pupunta? Sa langit. Kung ikaw ay hindi naging tapat sa Diyos, saan ka pupunta? Sa impyerno. Kung ikaw naman ay mayroong mga pagkakamali, pero nagsisikat sa iyong buhay, saan ka dadalhin? Sa purgatorio. Pero yung purgatorio, ang pinto doon, paakyat lang ng langit. Walang pababa yun. Kaya pag napunta ka ng purgatorio, parang yun ay laundry shop lang. No? Pansamantala, lilinisin ka muna para makaakyat ka ng langit. Yan ay larawan ako. Hindi ko siya tayo official. Para lang maunawaan natin. Ganun po ang purgatorio. Lilinisin ka muna bago pamakin na langit. Kaya wala na po tayong Sheol. Pero kaya yung pinapahayag ko linggo-linggo sa atin para ipakita sa atin si Jesus na namatay siya. No, pati sa kamatayan, sumama siya, pero hindi siya nadaig ng kamatayan. Hindi siya nakulong din doon. Siya na ang nagbukas ng pinto ng langit para lahat ng mga tapat sa Diyos ay makakapasok na. Kaya ang lagi po natin binabalikan kapag mayroong yumaya ako, ay yung pagkabuhay ni Jesus. Ito po yung pagpapakita na dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, binuksan ang pinto ng langit para sa atin. So, dito sa stable, parang medyo walang silbi, di ba? Yung kasalanan, nilipat doon sa tupa, pero pagdating doon sa malayo, wala na, nandun na lang. Mamamatay lang din yung tupa na yung kambing na yun. Pero sa atin, kakaiba yung ating sakripisyo. Si Kristo, inako niya rin ang ating kasalanan, pero pinagtagumpayan niya yung kamatayan. So, hindi siya nakulong sa Sheol. So, yan po yung kanyang pagiging as a self o spirito. Kaya ikalawa po, na pagsasalarawan ito po, di ba? Ito po yung lupa ng awa, no? Ang ginagawa po dito, ano po sabi, winilisikan ng dugo, ano? Para mapatawad ang mga Israelitas sa kanilang kasalanan. Kumbaga, ito po yung pinakatampok na gawain sa Yom Kippur o Day of Atonement, ano? Pag-receive ng tubig, ano? Kaya po mayroon sila tinatawag na, di ba ganyan po ay Yom Kippur, ang tawag po ay kapuret. Ibig sabihin niya yung dugo, iwiliwisig dun sa lupa ng awa para maging malinis ang Israel. So ito po ang tingin na dito ay luklukan ng Diyos. Diba? Dahil mauupo ang Diyos, tapos pauusukan niya. Yan, kapuret. Kaya sa ating pong kaligtasan, napakahalaga po ng pagsasalarawan na ito. Dahil ang sabi po sa tradisyon ng simbahan, itong luklukan ng awa, mayroon na tayong bagong luklukan. At nasaan po? Sige, ito po niya. Nasaan ang luklukan ng awa sa ating mga Katoliko? Nasa likod po po. Ito,
awa. Pero bakit po ito nagiluklukan ng awa? Sabi po kasi sa tradisyon, medyo kulang po yung crucifix natin. Ano? Ito po ay rendition na ng mga artists natin ngayon. Sabi po, ang traditional po itsura talaga ng crucifix ay una po, yung trosong patayo, nakatusok na po yun sa lupa. Ano? Kumbaga parang poste na talaga. Kaya, nilehele yung mga poste doon para sa lahat ng bibitayin. Pero, ang talagang daladala daw po ng mga i-execute ay yung pakababdin. No? Ito po ay daladala nila sa kanila. Kaya, kung ayan po yung poste, kaya ikakabit po yung pahaba. Kaya, malapit-lapit po, may kailang po dito sila kapitan ng sakdal. Kaya malapit-lapit po yung konsepto ni St. Francis na tao po. Sa parang ganyan po yung shape. Kaya nasabi po, meron daw kung upuan yan dito. May bangkito na parang sa mga mahilig magyaka. Meron pong inilalagay na upuan po dito. Meron pong sagpuan. Inaalpakita ko pala yung larawan sa iba pong mga tumalo po dito. Problema, maghahanap na naman ako ng picture. Anyway, instead ko na lang po sa loob sa akin na napakamadali. Yung larawan niyo nakita lang. Meron pong troso na sagpuan po ng Kristo. Naipakita ko lang. Maganda makakita natin na may bago muli para maipakita. Yan. So, para saan po yung sagpuan ng cross na yun? Hindi po yung para paningahan niya. Bakit po nilalagyan ng upuan? Para hindi siya umagsak. Kasi, makapunit yung kanyang kamay. No? So, ibig sabihin ba po nilalagay yung upuan? Para mas tumagal yung pamilya ng kriminal doon sa cross. Kasi kapag wala yung sagpuan na yun, kung makakata, di ba siyempre ngawit na ngawit ka? So, unti-unti, bababayo mo yung katawan, mahuhulog siya agad. Ililigay ng sagpuan, hindi dahil naaawa sa kanya, kundi dahil mas gusto, mas matagal yung paghihirap noong nakabitin sa krus. Kaya, may ugnay natin na yung krus na yan, na naging luklukan yan, bakit may upuan, mayroong bangkito. Ngayon, dito, nagbibisik ng dugo para sa ikapagpapatawan ng kasalanan. Gamit ang dugo ng toro at ng dito po, hinaibisik po muli na bagong dugo. Ano yung dugo? Kay Kristo. Kaya ang paniniwala natin yung dugo ni Kristo nakapaglilinis sa ating kasalanan. Saan ang galing yung konsepto na yan? Dito po yan ang galing sa Deo Patone. Kaya yung dugo, kapag ibinuhos, mapapatawad ang ating kasalanan. Doon yan kinuha ng Panginoon. Kasi kung totoo siya, isang tao lang naman yan na namamatay. Bakit siya nagkaroon ng ideya na yung kanyang dugo pwede makapaglinis sa kasalanan? Eh, hindi naman sabon yun. Hindi naman tubig na nakapaglinis. Dito galing yan. Dahil para sa kanila ang dugo na kapagtatanggal ng karumihan ng kasalanan natin. So kaya, iyan po ang nangyayari sa tuwing tinatanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoon. Kahit yung katawan lang naman kasi pangkaraniwan sa atin, ang tumatanggap lang naman ng dugo ay yung pari, kasi siyempre, sa ibang bansa po ginagawa. Pero kayo nag-iinom sa kalis na pipilahan ng lahat. Yung po kasi yung pagsasaw-saw po, pari lang din po ang pwedeng gawa. So pwede po yan, yung mga pag-person, yung sasaw-saw yung bibigay sa mga tao. Kaya lang napakatagal po siguro ng misa natin kapag ganoon ang ginawa. At saka napaka-delikado po. Kasi hindi pwedeng pumatak sa lupa kapag naisaw-saw. Kaya para maging madali, katawan na lang. Total naman, alam naman niyan. Kapag kami karne ka, ay kasama na yung dugo. Diba? Ibig sabihin, kung tinatanggap mo naman na yung katawan ni Kristo, si Kristo na yun, kahit wala na yung dugo, nandun na rin po yung buong si Kristo. Diba? Hindi naman na kinakailangan dalawa pa. Kaya na mas buo lang yung simbolismo na ito ay pagkain. Pagka may pagkain ka na, may inumin ka pa. Mas nagiging isang buong meal, Pero kahit isa lang naman buo ng si Kristo. Kaya napakahalaga po nitong Deo Patone sa atin, Dahil dito po nakaugat yung pagsasalarawan na mayroon tayo. Kaya ang tawag natin kay Kristo ay manunubos, diba? Dahil siya ay isang kambing sa kanya. Siya na ang umako sa ating mga kasalanan. Meron pang ibang konsepto po ng manunubos sa Biblia, pero sa kaya ito po muna ang tingnan natin. Deo Patone, manunubos. May tanong po kayo, bago po tayo magpapagay. Makita ninyo ang haba na agad na napag-usapan natin.
Kaya mas lalo yung adultery po, kaya sinabi ko hindi palinaw. Nung pwede ito po yung lugar, actually din yung pangalan ng demonyo doon sa disyerto na makakakain ng kambing. Kasi tapos na ialay. Basta yun po ang pangalan ng lugar. Sa tagal po ng panahon, wala na makapagsasabi kung ano talaga yung adultery. Kaya tapusin na po natin, punta po tayo sa araw ng pagdaraos. Ginagalaw kasi pag Pwede nagalaw, magbasa, 25 hanggang 30. wala akong isa hanggang matapos. Hindi po kahit sino po sa inyo. Ayan. Ang araw ng pagdaraos nito, ito ay kung susundin ninyo kailanman. Tuwing sa 10 araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o layuman. Sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang magmalinis kayo kaharapan ni Yahweh. Ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntunin ito habang panahon. At paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na nanunungkulan sa panahon iyon. Magsusuot siya ng mga sagradang pagsuotan ninyo at gagawin niya ang ritual ng pagdidinig ng lakong kabanal-banalan, antod ng sipanan, ng altar ng mga pari at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moises ang utos niya. So hindi ko lang po alam kung tuloy kaya po itong ika-10 araw na ikapitong buwan. Ano dahil hindi ko pamilyar sa kalendaryo po ng mga puso. Pero kagaya po na ikwento ko na dati, nung kami po ay nagpunta sa Hulilan, natapat na namin itong Yom Kippur. Kagaya po na yung sinasalalawag nila na alam di ba mag-aayuno at huwag magtatrabaho. Galing po kami ng Egypt noon, tatawin po kami ng Israel. Napaka-isip po sapagkat mag-aalipin na ng gabi. Kaya kami nagkakabol ng oras kasi pila po doon sa Langport. At pagka inabutan po kami ng oras, hindi na po kami makakapasok. Aantayin pa namin yung isang kalahating araw bago makapasok doon. Kasi kagaya po ng pagdiriwang natin na araw na linggo, kaya pa nagsisimula yung mga kapistahan sa kanila. Yung hapon noong araw bago yung kapistahan. Sa nangyari po dahil lumaki kami sa Israel noong araw na iyon, pero sa ano naman po kami tumira sa may Bethlehem. Malapit po kami sa Bethlehem. Yung hotel po namin tinirahan. Hindi po kami nakapamasyal sa Jerusalem noong araw po na yung Kippur. Bakit? Bawal magtrabaho ang lahat. Alam po ninyo, napakaliteral na pagtinginan sa bawal magtrabaho dahil bawal ang sasakyan sa daan. Alam ninyo, binabarikadahan pa nila yung mga kalisada para siguradong walang lawas. Walang makakaabala sa kanila. Kaya kung parang buti na lang may mga sakot po na lugar na Palestine, so doon po kami nag-ikot yung araw ng Yom Kippur. September. So mga ganong buwan ang Yom Kippur. Pero wala nang lahat ng ito. Bakit wala na po ang lahat ng ito? Yom Kippur pa rin, pero iba na ang ginagawa nila. Wala na ito. Bakit? Wala na yung temple. Wala nang gambana, wala nang pagkakataya ng mga hayop, wala nang pagbibisika ng tulog. So yung Yom Kippur sa kanila, isang pangilig pa rin, hindi pa yung magtatrabaho, pero maraming nagpapasa na lang sila ng banal na kasulatan. So parang gagawin mo na lang ay pupunta ka na lang sa waiting mall, magdadalag ka. Yun ang pinakamagagawa mo. Pero yung para, o yung yumuyo-yuko sila, nagdarasal, binabasa ang salita ng Diyos, mga salmo, pero wala nang scapegoat, wala nang pagbibisip. Yan ay lahat na nawala, dahil nawala ang templo. Pero mahigpit pa rin sila. Bawal talaga mag-trabaho, kaya hindi kami pinapasok sa lugar. So binibara lang po namin ang kasi nasa labas po ng Jerusalem at Bethlehem, nandoon po yung lugar na kapanganakan ni Jesus, pinuntahin po namin yung Jericho. Kasi yung po ay lungsod na mauuna kaysa sa Jerusalem.
yung pa isakot na ang Palestine. So may benepisyo din naman na nahati yung banal na lungsod. Inapot na ang Palestine. Kaya may katanungan din dyan. Sa magandang topic din po yung ating po susunod na kabanata. Nakita na po ba ninyo ang po yung kasunod? Tingnan niyo po yung chapter 17. Ayan, ano? So, may thinking lang naman po yan kaya matatapos natin hindi tayo masyadong gagabihin ngayon. Kaya tingnan po natin ano po ba yung sinasabi tungkol sa dugo, no? Para magkalinawan na talaga tayo. Sino po ba mga paborito ang duguan sa asang kamay? Kaya lang diba? Kasi hanggang 16 lang naman po yan. Basahin na po natin para may pagtanggol niyo po ang inyong sarili sa pagkain po ninyo ng duguan o kaya na Betamax. Ano pa mga pagkain dito? Di po sino po pwede magbasa? Ang dako ng pag-aaral. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, ito ang inuutos ko. Ang sino mga Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampamento, nang di dadalhin sa pintuan ng sobrang sipanan upang ikalog sa akin, ay pagkakasala dahil sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa kasulungan. Ang layon nito ay upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat itanggalin iyon sa sacerdote sa may pintuan ng sobrang sipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Iliwitin ng sacerdote ang dugo nito sa dambana sa pintuan ng sobrang sipanan. Ang kabangayon ay tutulugin at magiging samyo para sa akin. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. So makikita po ninyo ano daw po ang dahilan bakit hindi pa pwedeng basta-basta patayin yung mga hayop. Toro, tupa o kambing. Dahil ito po mga hayop na ito ay kanila pong inilalaan para sa pag-aalay sa Diyos. Kaya kailangan kung ipapatayin ka, dadalhin mo din doon bilang iyong alay. Una na po, paunalanan naman po yung magtutungo sa dugo. Yun po ba mga hayop na tinutukoy na yan? Toro, tupa o kambing. Yan pa ba yung ginagamit natin pag-aalay para sa Diyos sa panahon natin? Hindi na. Kaya doon palang makikita ninyo, mayroon na agad na kalayuan yung batas na ibinibigay na paggalang sa dugo na hindi ito mainit at yung ating ginagawa pagsamba sa ngayon. Makikita po yung isang chapter lang, hindi kung ganun pala na bawal kainin ng dugo, dapat pati ito ginagawa nila. Lahat lang ng hayop na papatayin nila ay para lamang sa pag-aalay sa pagpili sa Diyos. So magpatuloy po natin. Sino po? Kate po. Pakitapos na po hanggang saka po tayo mag-uusap na po sa dulo. Sabihin mo sa kanila, at ng mga Israelita, paglayo ang kasama nila, ang magtulong ng lupa. Dahil hindi sinadala sa may pusuan ng sobrang sipanan, upang ihandog sa akin ay ititiwalag sa pangkayanan. Ang sino ng kumain ng dugo ay kapapuasan ko, at ititiwalag ko sa pangkayanan. Paging Israelita o dayuhan natin. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at inuutos ko na dapat ihandog yun sa altar. Bilang pagtubot sa inyong buhay. Kaya nga, hindi ko dapat kainin hindi naman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. At kapag sino man sa ito, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat na itako ng dugo niyon at tamunan ng lupa. Sapagkat ang buhay
Ang bawat hayop ay nasa dugo. Kaya, huwag kayong kakain ng dugo. Ang simulang lumabas, lumabas dito ay isiwala sa sambayanan. Sino ang kumain ng hayop na nalatay sa pwede o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaba ng masuotan at maligo. Hanggang gabi, siya tutuloy na marami. Kung hindi niya gagawin ito, siya Ayan, salamat po. Kasi ito po ang medyo mabigat-bigat na bibigyan natin ng dito. Yan, napakalinaw po na sinabi ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuatan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan. Una po mapapansin niyo sa salitang tiwalag. Hanggang ngayon po yung mga iglesia ni Cristo. Yan ang ginagamit nilang vocabulary. Kasi ito talaga yung pinagbatayan nila. Pag may hindi sumusunod sa utos siya, sabi nila, ay titiwalag ka natin. Iyan sila kakahasot na higpit sa kanilang mga miyembro. Ititiwalag ka. Ngayon, dito po nakalagay, ano po ang dahilan bakit hindi dapat kainin yung dugo? Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Sabihin yung larawan po ng dugo ay larawan ng buhay. Totoo naman po yun. Kaya nga sa Panginoon Jesucristo, gamit din po natin sa kanyang dugo, ito ay larawan ng buhay. Pero unang tanong na po na maaari natin mayugnay dyan, bakit po si Jesus ang pinapainom niya sa atin ay yung kanyang dugo? Kung hindi pala ito pwede inumin. Di ba doon parang makikita natin, mayroong pagbabago na nangyari. Tapos ikalawa po, sa panahon po natin alam natin na bagamat larawan nga po ng buhay ang dugo, hindi lang po yun ang pinanggagalingan ng buhay ng isang nilalang. Diba? Halimbawa, kahit gaano maganda yung dugo mo, kung sira na yung mga body organs mo, bubuhay ka pa rin ba? Hindi na. Diba? Ibig sabihin na patunayan na ng siyensya sa panahon natin ngayon na iba na ang pinagmumula ng buhay. Yung kabuuan na ng pagiging tao, yung kabuuan ng pagiging hayop. Kapag hindi gumagana ibang parte, wala rin buhay. Ibig sabihin, hindi lang talaga sa dugo nakakalagay. O yung una. Ikalawa, pwede ka po ba talaga makakain ng karne ng hayop na talagang tuyong-tuyo sa dugo? Kaya po yung mga nanay na nagluluto dito, yung bibili nyo sa palengke, wala pa talagang dugo yun. Di ba meron po, yung sa makita nyo yung dugo-to, yung manok. Di ba may mga dugo-dugo yan sa loob? Ibig sabihin, napaka-imposible na kakain ka ng karne na talagang tuyong-tuyo sa dugo. Diba? Tapos ikatlo, yung po bang kinakaya natin dugo, saan po bang hayop galing nyo? Baboy. So wala naman sana banggit na toro, tupa, nakakapig. Pagamat sinabi naman din ka po lahat ng hayop. Pero maalala po ninyo, yung mga iglesia po ba yung kumakain ng baboy? Pero hindi dugo. Pero maalala ninyo, pinag-aralan ninyo ito mga karanong na po kayo sa Leviticus 11. Kaya tingnan natin ulit yung mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Yan. 11 po. Ano yan? Meron dyan. Camelio, Ponero, kailangan sa kinakain natin. Yan. Tingnan niyo po yung verse 7. Sino po pwede mabasa? 11:7. Ang baboy, iyak nga ang buko, ngunit hindi naman nungulo ng pagkain hindi sa sigura, kaya hindi dapat kainin. Ibig sabihin yung baboy hindi dapat kinakain. So ito lang ang tanong ko po sa kanila. Bakit doon sa dugo, napakahigpit nila? Ba't itong 11:7, hindi nila pag-higpitan din yung mga miyembro nila? Kaya din po makikita yung kanilang pagbasa sa banal na kasulatan, parang mahaba, parang kulang-kulang. Diba? Bakit po yung chapter 16 ng Leviticus, kailangan sundin pa nilang langit. Tayo naman po, malinaw na pwede, di ba yung mga simbolismo na lang ang kinukuha natin. Hindi na natin po tahakot sinusunod. So lahat kasi napakarami ito. Halimbawa yung paglalabas ng mga damit kanina. Diba napakarami ng instruction na hindi na natin ginagawa. Ang tanong lang po, bakit yung 16 pinagkakahigpitan pa nila na simbolismo lang naman ang buhay ang dugo? Bakit itong bago hindi nila sinusunod na literal na hindi nila kinakain? Yan po ay, hindi ko rin po alam kung ano yung sasagot nila. At kung may sagot na sila, baka may nakapagsagot na po sa kanila ng panahon. So, totoo po sagrado ang dugo kasi ito isang symbolism. Pero hindi na po natin ito sinusunod ng ganoong kahigpit dahil larawan nga lang po ng buhay at dugo. Hindi
hindi naman po talaga doon nanggagaling. Bukod na nga po doon na hindi naman po lahat, ay hindi na nga po tayo makakakain talaga ng karne na wala naman talagang dugo. Diba? Makikita ninyo kapag kayo sa bawal, nagluto ka ng sinigang, di ba may mga maliliit na butil na akala ng kilaman doon. Minsan talaga yung mga nabuong dugo, diba? Yung mga nahuhulog. Kaya mayroon talaga, yung dugo talagang nakahabi dun sa laman. At siyempre, ano po ba ang pinakamadali natin sagot? Bakit ba natin pwedeng kainin na talaga ang dugo? Dahil ang Panginoon na nagsabi, hindi pumapasok ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya. Sige, sa nga kung makikita yun, mahal. Mahal na siya. Hanapin ko na po. Ito rin po. Yeah, Mateo 15:11 po. Yan. Hindi po ang pumapasok sa bibig natin na nagpaparami sa atin, kundi ang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya tingnan ninyo yung mga imesa ni Kristo na mapang-away sa atin. Sabi sila ng sabi na malinis ang kanilang kalooban, pero puro panunungayaw ang alam nilang gawin. Kaya hindi naman lahat yung mga mabubuting tao. Yung nga lang may mga panatiko dito, sila na talaga gustong-gustong inaaway tayo mga Katoliko. Kaya may tanong pa ba sa dugo? Kaya, pwede ba kumain ng dinuguan? Pwede naman pwede. Dahil ang Panginoon na nagsabi, walang pagkain na marumi na talaga. Ang mas mahalaga, makita natin yung simbolismo ng dugo. Kaya, yung katawan ng dugo ni Kristo, nagbibigay buhay sa atin. Kasi nagpunta kami doon sa sa may tawiran. Ginagawa yung tulay doon. Yung sinisimiento nila, sila ng manok, ginilitan yung leeg, tapos sinasama doon sa binubus na simiento. Diba, ano na yun? Parang superstition na lang yun. Superstition na po yung at-all practices na po yun. Hindi na wala na po siya kinalaman sa religion ng mga Hudyo at ng Katoliko. Yun po ay gawain sa tutubo na ng mga Pilipino ng Mga poste ng bahay. mga poste ng bahay. So, wag niyo pong gagawin yan sa inyong mga bahay. Hindi po dahil ganun, di ba? Kung na po ipababasbasan niyo naman po sa amin, ipapagkatapos sa bahay, imbitahin niyo naman kami. Pagkatapos po, yan po talaga ang delikado. Bakit? Lahat po ng occult practices, yan po ay tinatawag natin open sa demon. So, kung yung bahay ninyo, pinabisikan ninyo ng dugo, ng manok, malamang sa malamang, mayroong mga magpapakita sa bahay ninyo. Ate, yung bahay namin, nung ginawa yun, yung pizza ko, nilagyan niya ng manok, dugo. Wala naman. Pero, wala naman. Dahil nagtitiba lang. Pero pina-blessan namin kay Kura. Ako, ngayon na po kapag na-bless naman po, makukontra na. Kumbaga, malilinis na ng Holy Water yung inyong pong lugar. So yun po, kailangan nyo rin ang gusto natin yung mga ganong gawin. Kaya po yung mga katikisa na yung makikita nyo po ako pag nagbibinyag sa mga bata, pinapatanggal ko po yung konsepto dahil yung po ay papaswerte o po. Yun po yung pumalit dun sa yung pouch na kulay pula. Yung unan, wala na po yung unan ngayon. Yun na, moderno na. Nanduro na po yung kanilang Paano yung magpagdang? Ginagawa ko nito. Meron pa mahirap po talaga ang tanggalin na pero ano lang po kasi medyo salungat siya, di ba? Tanungin natin sila na itinatakil ba nila si Satanas. Pero yung mga gawain na may kaunay sa occult practices ng mga kaya kat maaari bago po magkasabutan ng gano'n, pinatatanggal ko na. Yung kanang yung iba hindi na matanggal kasi nakalitan ng bata, nagbubukitin na. Pero pag matatandaan mo, bihira na yung talagang bata ang binibentahan po ng mga nagbubukitin. Iwas gusto na. Hindi pa may mga kulay, iba na Christian. Sa mahirap na kasi habang bata pa, kung wala naman po, hindi nyo naman po binaplano buong ang buong Pilipinas, paano bilang isang buwan pa lang pamilya ka na pa, wala na po kayong alalaan. Hindi naman po talaga kinakailangan buong ang buong Pilipinas, kahit yung mga ninong at ninang at isa lang, mga karaos na tayo ng Pilipinas. Kaya hindi po talaga dahilan yung kaya minsan yung mga magpapabasbas para lang maindiyahin,
pwede naman po talagang basbasan yung bata. Ano, kaya bumukang pamahiin na rin na para lang maliligtas yung bata pag inunyahin yung bababasbasan. Mas ngayon naman talaga, binyagan na lang bumahan. Matapos. Ay may tanong pa po tungkol sa dugo? Ano yung mga bahay na ginawa ng mga lola, nagpagawa sila, tapos sila dyan po na hinakuan sa dugo. Ano po yun na... Hindi na, pinabasbasan niya naman po siguro pagkatapos. Okay na po yun. At saka kung wala naman po kayo nakakamdaman. Okay na po yung Ay, mapalapag. sabi lang po na meron daw nakikita silang dumaan sa loob ng Kung bahay. hindi naman po kayo Pero, nakikita, huwag niyo na isipin. Baka sila po. yun po yung sagot ng decision. Kasi yun po yung contract. Karamihan naman po sa Pilipinas nagpapabasbas. Tapos magpagawa ng bahay. Bago tirahan na ng mga hindi matayin. Kahit na hindi pa tapos yung bahay, di ba marami na nagpapabasbas sa atin. Sa bago sila nalipat, bago tirahan na. Marami naman dito sa mga Pilipino ay naggalat na ng rosaryo sa bahay. O kaya mayroong altar. Father, yung winiwisikan yung holy water, kasi nanghingi kami ng holy water dyan sa simbahan. Kapag halimbawa, minsan isang linggo, winiwisikan namin yung buong bahay. Okay lang po yun. Wala namang problema siguro kung yung pwede gusto niyo po talaga. Huwag lang po maging parang pamahiin na parang lang swerte, yung bahay, mag-iisip ko lang. Di po ang bali ang ano ko po para po umalis yung mga masasamang espiritu. Okay, mapapunta, no? Malinaw naman po yung sa duguan, no? Talaga, hindi ko rin alam ba't po pinagkain nila ito. Pero halimbawa nga yung baboy, inakain naman nila. Di ba pa yung mga bahay? Ang tawag po sa kanilang pamamaraan ng pagbasa ng Biblia ay fundamentalist. Yung sabihin na kung ano yung nakalagay, talagang magkakakatayan sila para sundin po ang yung nakalagay. Tayo po makikita ninyo pagka inunawa natin, hindi natin kailangan bisaduhin sa ang verso ng galing, ganyan. Basta alam po natin yung kamulugan at tinitingnan po natin ano ba talaga yung kultura nila at sinasabi nila bago tayo magsabi. No? Halimbawa, kahit naman po yung 10 utos, hindi na po natin black and white na sinusunod. No? Meron na tayong sarili pag-unawa bilang mga Katoliko. Kaya hindi na natin binabasa na eksakto yung mula Exodus kundi. Meron na po katekismo yung simbahang Katolika. Doon po natin inuunawa ano ba talaga yung mga dapat natin sundin bilang mga Katoliko. Ako. Ay, hindi po. Yung sola scriptura naman po, yung mga protestant po noon. Sa kanila po, wala po silang tinatawag na tradition. Sabihin yung tradisyon ng simbahan kasi parang sa pakiwari nga po nila marami tayong ginagdag. Pero yung ating pong pag-unawa sa tradisyon ng simbahan, yung pinagpapayaman sa atin kasi doon natin makikita bakit humantong yung pananampalataya natin sa panahon ngayon. So, halimbawa po itong pagpupul sa dugo. Pagka binasa niyo po yung Acts of the Apostles, mayroon din po itong pagbabawal tungkol sa dugo. Pero sinasabi po sa kasaysayan ng simbahan na noong 2nd siglo pa lang, mga Kristiyano, kumakain na talaga sila ng dugo. Yun po yung halimbawa ng tradisyon. Yung mga malapit doon sa nagsulat ng Biblia, alam nila na hindi dapat ganun kaliteral yung pag-unawa sa Bible. Sila po yung sulat ng Scriptura. Pero sila po, yung mga protestante, hiniwalaan po nila yung Biblia. Pero, tinitingnan din po nila yung cultural context ng Biblia. Yung fundamentalist po, yung mga letra lang po talaga yung nila. Kung ano yung pakaunawa nila sa salita, yun na po yun talaga. Medyo magkalapit po, pero magkaiba ang bagay. Kumabang pong tanong, bago po kayong gabihin. Luklukan ang karunungan. So, baka may mga nag-iisip pa ng tanong na makikita ko yung naman. Pero nakaraan ko, konting nga lang po kami. Hindi na.
Yan, baka may mga po may tanong na naisip. Habang tuloy na. Jubilee. Hindi po ganun kalapit ang kaugnayan. Iba po talaga yung prescription po ng Jubilee year. Yung Jubilee year po ay economic po ang kanyang, pang-ekonomiya po talaga ang kanyang layunin. Sige, aralin po natin at tingnan po natin kung saan verse ng galing. Kaya talagang may tuturing po natin sa bilang luklukan ng awa. Masakit pero parang alam po talaga hindi siya magulo. Kaya yan po yung larawan. Sinasabi po yan, tinatali daw po para nakakapit po ng gusto. Malamang ako sa pulso po talaga yung inutusok kasi pag sa kamay po ay baka bumitaw po. Kaya ang kinamatay niya po ay hirap po sa paghinga. Kasi naipit na maraming yung kanya pong maga kahit nakakataas baba. Para po kasi makahinga siya, kailangan niya po itaas yung sarili niya. So, iaangat niya po. Ngayon kapag akong mababa siya, hindi siya makakahinga. Kaya na mga awit naman siya kapag nanatili siya. Kaya na po. Ayan, ganyan po. Nakapako din. Ito po ay sa Amono Rizal po. Ano isang retreat house po ng mga speaker. So, hindi pa rin ako po talaga atin po yung accurate. Kaya lang sinasabi po sa kasaysayan, pag nagpako ang mga Romano, parang ganito po yung kanila pamamaraan. Pero po luklukan. Kaya isang trono ang luz. Sige po, ito po. Sige po, may wala na po katanungan, magkita na po tayo sa susunod na. O luwan natin sa sana sa Espiritu Santo.
Sa YouTube. Kasi pag nagano tap pa ko kayo doon. Tara po, picture po. Upload mo. Dito tayo. Punta ka muna doon. Para makakuha ka sa dito. Okay, ito lahat.